Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Magandang balita ang hatid sa atin ng Team Pilipinas. Kalaban ni Ino ngayon ay Super Grandmaster ng UAE. Pag-aralan natin. Nag-D4 si Ino, Knight F6 si Saleh. At nag-C4, G6, Knight C3, approaching King's Indian, nag-Bishop G5. So ito yung tinatawag na Smyslov variation. Pero nag-aabang dito si Ino na baka mamaya mag D5 dito ang black. Isa rin po itong anti-Granfeld pag nag D5, capture sa knight tapos kakapturein yung pawn. Kaya dito ang gusto ni Ino ay mag D6 na lang ang black. Pero nag H6 muna si Saleh. Parang medyo may pasakali din, ano? Bishop H4, nag C5, ayaw talaga ng D6. Nag C5, pa-Benoni na ito. Nag D5 at nag D6 at nag E3 para siyang Benoni na nakarelease ang bishop. Nag Queen B6, ayun, inatake ang pawn sa B2. Kasi po, theoretically, kapag ka ang bishop nare-release ng maaga at may pagkakataon na maatake ng black yung queen side, ginagawa yan. Kaya, theoretical approach pa rin yung Queen B6 na yan. At nag-Rook B1, depensa, nag-Queen A5. Okay, so nagpo-form kagad dito si Saleh ng mga malalakas na atake kagaya ng paparating na Knight E4 para atakihin ang Knight at nag-Bishop D3. Inabangan lang, syempre hindi pwedeng makalundag yan dyan. Bishop G4, ayan. Dito, Bishop G4, bad mo bang binigay? Pero ang idea ni Saleh, para bago niya i-release ng development yung knight, walang naiipit na bishop doon sa C8. At ready siya, handa siya na ipalit sa knight para magkaroon lang ng kaluwagan sa developments. Pero sa usapang novelty po, novelty ang Bishop G4, B5 ang old line. Parang mas gusto ko yung B5, no? Pag kinapture kasi may knight takes D5. O nga, no, B5 kagad, oh. Lakas ah. Yan nga ang mainam. Pero nag-Bishop G4 Novelty, H3, takes. Ayun ang malupits. Yan ang malupits. Kasi siguro inaasahan lang dito sa pagkakakwenta. Queen takes F3 May Knight BD7 nga naman. May tempo kagad sa E5. Pero dito, G takes ang pinang-capture ni Ino. Medyo sorpresa. B5, saka palang in-apply yung B5. Mukhang late na realize ni late na ka pa ah. Malakas yan eh. Kinapture and nag A6. Pero teka muna mga kamatyas, bakit naman hindi tinikman yung pawn sa D5 ano? Silipin lang natin, pag nag knight takes D5, magka-castle lang. Okay. At kapag kinapture ng knight, B takes C3, Bishop takes C3, kitang-kita, ayun, may palo ng Bishop takes E7. Bitin kasi yun eh. Okay. At kung ang gagawin naman ay Bishop takes para may masabing may double, magbi-Bishop E4 muna. Ayun, para may mga in-between moves na pang-counter. O nga, no? Pag nag-E6, Bishop takes muna, capture, and Queen takes D5. Still, may threat sa Tore. Pag nag-Knight D7, saka ka-capture sa C3. Pero positional advantage na rin ng white kasi weak ang D6, magbabagsakan ang position dito or mga pyesa ng black. Okay, balik po tayo mga kamatyas, kaya pala hindi kinapture yung pawn sa D5. Nag-A6 muna. At itong A6, after sacrifice sa B5, ay idea po ng Benko Gambit. Binengko no? Na-convert sa Benko. Pero nag-King F1 lang si Ino, hindi na niya pinansin. Kasi kung kakapturein yun, makakatulong lang yan sa paggising ng knight and sa development ng black. Yun po yung ibig sabihin. Kaya dito nag-King F1 na lang at gustong mag-artificial castle siguro, King G2 lang ang takbo. Rook C8. Okay. Kung kakapturein kasi to Bishop takes lang no? So Rook C8, ang plano ni Saleh ay magpupush C4. Pag alis ang Bishop, then kakapture sa B5. Pero dito nag-A4. Sinikap ni Ino na ingatan yung pawn sa B5 at nag-C4, Bishop C2, A takes B5, A takes B5 at nag-Knight BD7. Ayan. So develop F4 para hindi maka-Knight E5, nag-King F8. Ayan. Bakit nag-King F8? Okay. Para kung umalis man ang Knight,
Plano ni Sale, mga kamatyas, paikutin yung knight hanggang sa mabawi yung pawn sa B5. Yun ang plano. Kaso this time, hindi pwedeng basta-basta maka-knight E8 kasi laging may ready tagpas sa pawn E7. May ready lagi na nakahanda Kaya nag-king F8 para kung umalis man ng knight, secure ang block na talagang yung E7 may depensa. Nag-rook G1, so forma lang, may naaaninag na malayo at malalim na atake si Ino. Nag-knight C5. Ayan. So knight C5, parang nag-improve lang ng position dito si Sale at mas aktibo na ang knight pero hindi pa rin nagustuhan ng computer engine. Ang gusto ng computer ay to play rook C5 to pressure the D5 and B5. Siguro ang plano ito, knight B6. At gustong i-pressure yung pawn sa D5, atakihin. Okay, pero balik po tayo sa ginawang knight C5 at dito nag-king G2 muna. Okay, gusto rin ni Ino na masecure muna yung king na bago siya umatake mamaya ay talagang tagong-tago, kumbaga. Knight FD7, another questionable move by Stockfish. Ang tira na yan. Dapat daw po ay Queen B4 naman. Queen B4 lang. Bakit? Queen B4. Malalim ang tira ng computer, para Queen B4. Hindi na makikita yan. Wala, hindi talaga mapapansin yung tira na yan. Knight FD7 and King H2. Okay, secure na. Bishop takes. Yun lang. Pinapainan ni Ino yan Ito naniniwala ko mga kamatyas, itong King H2. Pinag-isipang matindi ito ni Ino. May nakita siyang bagay kung bakit parang wini-welcome niya na sige, capturein mo ang knight ko. Kinapture nga, kinagat nga, takes, at kung mapapansin niyo po ang evaluation bar, nagtutumodong umakyat pabor sa puti. At dito mga kamatyas, inilabas na ni Ino ang sorpresang kanyang nakitang malalim na tira. Ano po kaya yon? Pampasil ang hataw na ito sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po kay Inam naman ng banat na bishop takes G6 sacrifice mga kamatyas. Brilliant move, napakalalim yung tira na yan. Capture, parang wala pang direct 'Di ba? Ano ibig sabihin? Wala lang, parang in-exchange lang ang bishop sa dalawang pawn. Pero ang point dito ni Ino, ano ngayon ang blocking? Yan ang point. So, ibig sabihin, talagang hinalikaw niya yung mga pasikot-sikot hanggang sa nagawa niya yan. Ibig sabihin, magtatakbo man ng king dyan, may nakahanda ang ating pambato na paparating. Kilala ko si Ino, tactical player talaga yan mga kamatyas. Elementary pa lang kami, ka-teammate ko yan hanggang sa naging high school, ka-teammate ko yan nung nandito pa sa Pilipinas. Kilala kong talagang bibitaw at bibitaw ng sacrifices yan. Nag-knight E5, ayun, sa pagkairita dito, halos maubos-ubos ang oras, From 21 minutes, naging 8 minutes na lang after knight E5. Ibig sabihin, talagang matindi ang epekto. Ano ba ang mangyayari halimbawa kung pagpalagay na nating wag mag-sacrifice? Ba't kailangang ibalik yung knight na isang pyesa? Halimbawa kung mag-queen H8 para masabing may depensa yung pawn at parang malapit ang queen dyan, nakayakap sa king na parang tipong hindi maaatake. Ano ba mangyayari? Loloadan kasi ng atake mga kamatyas, magku-queen H5. Kwentado ni Ino. Hahatawan pa rin ng sacrifice dyan, diretso check. Grabe. Tapos yung tore pa, pag lumutang yung king sa G-file, tatamaan talaga yan. Kwentado, mga kamatyas. Yun yung tinatawag na kwentado talaga. So, sa pagkairita dito, binalik na lang ni Salim yung kanyang knight, takes, bishop G3, queen F5, at nag-rook takes H6. Ayun, kabawi, knight D3, and another good move by Ino, accurate sa computer engine, E4. Grabe ang tira na yan, sacrifice ulit, kinapture, and the queen H5. Yun po yung idea ng E4 para malihis ang reyna at pasok ang reyna. Nag-knight E5. So, check. Wala bang mga check na dyan directly? So, dito, rook H8 check, king G7, rook H7 check. Wow! What a move by Ino, mga kamatyas. Rook H7, another sacrifice. Nag-king F8 na lang si Sale. Walang magawa. Bakit po?
Kapag kinapture ang tore, ay magbi-bishop takes knight with check. Pag kinapture yan, rook G1 check. Iilag ang king sa H8 para masabing nakadikit at may depensa. But after queen takes E5, force queen G7. Matchas! Napakatindi ng baon-baon. Grabe. Mainit na mainit ang karburador, mga kamatyas. Naging F8. Kwentado, no? Queen H6 check. Ginawang puzzle si Sale. And another brilliant move for the second time puzzle, mga kamatyas. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. What a move. What a move by. Parang super GM si Ino ah. Rook takes E7. Another sacrifice. Woo! Mapapa-woo ka na lang. Capture, persado po. Kasi kung king D8, queen F8, matchas di ba? Capturein ng tore na yan. And another simple but accurate move, bishop H4 check. King E8. Kasi po, kung tatakbo dito sa D7, mayroong queen G7 check. At pag pumunta sa E8, matchas sa E7. Okay, pag nag-knight F7, kakapturein lang, hindi pwedeng humarang, matchas pa rin eh. Ngayon, ang ginawa ni Sale, nag-king E8 na lang siya, and another accurate, precise continuation, queen H8, nag-resign na po si Super GM Salem Sale. Bakit po nag-resign? Pag king D7, queen G7. Pag nag-king F7, ang gagawin ay queen F6, king E8, queen E7, matchas. Pag nag-king G8, sasalubungin ng tore. Grabe, nakatimbre, no? King H7, Queen G7, matchas. What a brilliant attack by Ino. Congrats, Team Philippines! Ayan, at bago ko po sabihin ang resulta, isusunod naman natin mamaya ang isa pang i-analyze natin sa laro naman ng ating bagong Grandmaster na si Denden sa board number 2. Then, papakita ko po sa inyo doon ang results, ang kanilang standing, at ang pairing na sino bang makakalaban nating team sa penultimate round or round number 10. Yan po ang ating abangan. Okay, gagawin po natin. Papasadahan natin muna ang laro ni Denden. Okay, maraming salamat po muli. Sana natuto kayo at muli sa darating na September 23, 2 days na lang po ay magpapasimula na ang ating online training for beginners, intermediate, and advanced level. Habol po kayo. Pwede pa. Ang complete details, how to register, nasa comment section below lang po nakapin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.